Eman Bacosa Pacquiao and Miss Jillian Ward. Abay, totoo nga ba no, na meron pong silosan na nagaganap sa loob ng set? Mukhang kakaiba na talagang level ng Jillman. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Pinagtatalunan kasi ngayon ng ilan sa mga Jillman, no? Yung mga nagmamahal kay Jillian Ward tsaka kay Mr. Eman Bacosa Pacquiao patungkol dun sa cryptic post nitong si Mr. Eman Bacosa Pacquiao kasi matapos nga po na i-announce na talagang si Jillian, parang bet niya si Eman naman nanliligaw kay Jillian, hindi man nila taas ang sinabi yan kasi alam niyo naman ang showbiz na kahit na oo na, ayaw pa rin nilang aminin, 'di ba? Pero alam natin na hindi naman magbibigay ng oras si Eman para kay Jillian at hindi rin naman magbibigay ng oras si Jillian kay Eman kung hindi niya rin gusto ang isa't isa. Kaya naman base sa mga assessment at sa mga observation na nakikita natin with Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao, talagang they like each other. Wala nang wala nang makakapigil doon, 'di ba? So dahil diyan, syempre hindi pa rin maiiwasan na talagang may mga intriga na since matunog na ngayon ang pangalan ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao, lahat ng mga posts niya, lahat ng mga sasabihin niya sa publiko, lahat ng mga gagawin niya sa publiko, lagi po yan hahanapan ng ibig sabihin. Laging iko-connect yan kay Jillian. Ganyan po kasi ang showbiz. So sa isang post niya kasi sa TikTok, karami po kasi talagang nagmamahal kay Jillian tsaka kay Mr. Eman Bacosa pagdating po sa TikTok account nila kasi doon talaga sila pinag-uusapan ng bonggay, no? So, doon po kasi sa kanyang post, meron po doon isang cryptic post na parang pinagtaka ng mga netizen, bakit daw ganun yung post ni Eman? Wala na daw bang Jillman, 'di ba? Wala na daw bang Jillian at Eman Bacosa? Kasi yung linya niya, sabi niya doon, I can fight 100 men who wants you, but I can fight a guy who wants you ay may malalim na emosyonal na kahulugan. Yun yung kanyang sinabi dito eh. So, para lang malinaw, sabi niya po dun sa kanyang post, I can fight 100 men who wants you, but I can fight a guy who wants you. So, sabi niya, ang ibig sabihin ng linyang I can fight 100 men who wants you, but I can fight a guy who wants you. Sa Tagalog, kaya kong harapin o labanan ang maraming tao, 100 taong may gusto sa'yo, dahil malinaw na ikaw pa rin ang pipili kung sino ang mahal mo. O, diba? Pero, syempre, ibang usapan kapag may isang taong seryosong gusto ka at maaaring mahalin mo rin. At dahil doon na ako natatakot, sabi niya. Sabi niya, hindi na ito laban ng lakas o dami, kundi laban ng damdamin. Mahirap kalabanin ang puso mo kapag may ibang taong kayang punan ang nararamdaman mo. Doon pumapasok. Parang kaya nga sinasabi po ng ilang mga netizen na may selosan bang nagaganap? Kasi alam natin si Jillian, sobrang daming nagkakagusto kay Jillian. Marami, sabi niya nga, diba, daming nanliligaw sa kanya. Pero si Eman lang talaga, isa lang yung ini-entertain niyang manliligaw. At yun po ay si Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Malinaw po yan. Kahit hindi po niya tahas ang sinabi dun sa Fast Talk with Boy Abunda. Pero si Eman pa rin talaga ang tinutukoy niya. So, sabi niya, kaya kong labanan ng 100 lalaking may gusto sa'yo, pero hindi ko kayang labanan ng isang taong lalaking gusto ka. Ngunit, hindi lamang ito literal na laban na tinutukoy dito. Yung laban sa kontekstong ito ay simbolo ng kumpiyansa, tiwala sa sarili at paniniwala na ikaw ang pipiliin ng taong mahal mo. Yun po yung pinaka-deepest meaning nun. Wala pong cryptic doon at wala pong ibig sabihin or parang hindi negatibo. Kumbaga parang gusto pong ipaabot ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao na kahit sobrang daming nanliligaw sa'yo, ang daming may gusto sa'yo, parang
binibigay niya pa rin sa kamay ni Jillian Ward kung sino yung pipiliin, ganon. Pero it doesn't mean na hindi niya napaglalaban si si Jillian. Kapag sinabi mong kaya mong labanan ng 100 lalaki na may gusto sa isang tao, ipinapakita nito na hindi ka natatakot sa dami ng humahanga sa kanya. Kahit marami ang nagkakagusto sa kanya, naniniwala ka na ikaw pa rin ang mahal niya at ikaw pa rin ang pipiliin niya. Yun po yung ibig sabihin na buo yung tiwala mo, yung kumpiyansa niya, yung confidence niya na yung kanilang relationship ngayon ni Jillian ay magkakaroon po ng malalim na level, diba? Sabi niya, para sa'yo, hindi mahalaga kung gaano karami ang mga gusto sa kanya dahil alam mong hindi sukatan ang dami ng tao para maagaw siya sa'yo. May tiwala ka sa koneksyon ninyo at sa damdamin niya para sa'yo. Ngunit, nagbabago ang lahat kapag sinabi mong hindi mo kayang labanan. Hindi naman sinabi ni Emma na gusto niya si Jillian but hindi niya ipaglalaban, 'di ba? Pinapakita niya dito na kaya niyang lumaban, kaya niyang harapin ang ilan, no, para lang po talaga mawin yung heart ni Miss Jillian. Sabi niya, bakit sa puntong ito, hindi sa dami ng kalaban mo, kundi sa lalim ng koneksyon. Ang isang tao na may tunay na intensyon, may malasakit at kayang ibigay ang mga bagay na maaaring kulang sa'yo ay nagiging isang malaki. Kasi 'di ba doon po sa kanila pong ngayon, serye ngayon, parang nandun si Rahil eh. Si Rahil po kasi parang nako-connect din sa pangalan or parang sinasabi ng mga netizen na maganda rin yung samahan ni Rahil at saka nitong si Miss Jillian. Kaya parang feeling ko may selosan factor na nagaganap dito po sa nasabing nitong serye na ito nitong si Jillian sa totoong buhay, 'di ba? So makikita natin at normal lang po yun kasi kita naman natin na very special si Miss Jillian Ward para kay Eman Bacosa. At ang maganda dito, maging ang parents po ni Mr. Eman Bacosa, sobrang love niya si Jillian. Kasi 'di ba if napanood po ninyo kung paano po winelcome ng Never Say Die series at kasama ni Eman yung mami niya, nung sinabitan na yan yung video, sinabitan na po ni Miss Jillian Ward si Eman Bacosa ng parang welcome. Kasunod nun ay nilapitan niya yung nanay, no, bilang pagbibigay galang. Oh, 'di ba? Walang babaeng gagawa nun, guys, Kung hindi niya talaga bet si Mr. Eman Bacosa Pacquiao, walang girl na gagawa nun. Keber ba kung talagang hindi siya nagke-care, 'di ba? Kay Mr. Eman Bacosa. Anong keber ko ba kung nandiyan mama mo, 'di ba? Di niya naman responsibility na i-entertain yung mama ni Ang usapan lang naman si Eman, pero ang ginawa ni Jillian, nilapitan niya yung nanay ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao bilang pagrespeto. Maaari kasi nandun din sila sa Bohol. Kasi hindi rin pinabayaan ng nanay ni Eman si Jillian doon. Parang pamilya talaga sila. Tinuring siyang pamilya. At the same time, pinasalamatan din po siya ng nanay ni Eman for taking their time, no? Na parang pumunta siya doon, nag-spend siya ng time, kasama niya yung family niya, at nakadagdag pa bilang inspirasyon para kay Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Kaya naman wag tayo masyadong mag-isip ng kung ano-ano at normal lang talaga na may selosan factor na maganap. Kasi syempre, 'di ba? Alam nyo na, kapag mahal may isang tao talagang magseselos ka. Tapos meron pang kaganapan na parang sinelebrate, 'di ba, ni Rahil yung birthday niya at si Jillian pa yung nagdala ng cake. Kaya naman talagang naiisip tuloy ng mga tao, uy, baka kaya nagpost si Emma noon dahil nagseselos siya kay Rahil. Pero no match talaga parang Jillian tsaka Eman Bacosa Pacquiao pa rin talaga for the win. So kayo po, ano po ba kayong team? Rahil Jillian or Jillian Eman? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone!